Meron pong mga nagtatanong sa akin. May mga nag-PM. Ako, actually, doon nila dinaan. Okay, para hindi ko alam kung pasikreto ano. Pero tanong nila eh. So, gusto kong sagutin na rin. Ito'y kaugnay po doon sa accreditation ng media. Media ang pinag-uusapan na, hindi social media. Sa Kongreso. Para dito sa State of the Nation Address ng ating Pangulo. Third State of the Nation Address this coming Monday, July 22. Mangyari po kasi, lumabas, di umano, hindi binigyan ng accreditation ng Kongreso ang SMNI para mag-cover. Ang tanong doon, bakit sila nagtaka pa? Bakit sila nagulat pa? Parang nagtataka kasi yung SMNI na sila hindi pinahintulutang mag-cover. Ay ang binibigyan po ng accreditation sa Congress ay media. Kayo po ay tinanggalan ng Kongreso ng prangkisa. Sinuspindi ang SMNI, TV at radyo ng National Telecommunication. Bakit naman kayo aasang bigyan ng accreditation? Kayo, social media. Hindi ko alam kung yung social media ay nag-apply, yung ibang sektor o ibang grupo, at pinapasok. Pero alam ko, hindi. Ang pinapayagan lang talaga sa SONA ay yung mga lehitimong mga media. So, ang tingin siguro ng Kongreso, hindi na lehitimong media ang SMNI kasi wala nga silang prangkisa. Dahil Kongreso ang nagtanggal ng kalang prangkisa na ngayon ay nakabinbin dun sa Senado yung isong yan. Kasi 285 congressman ang nag-reject, nagtanggal ng prangkisa. Tapos ngayon nag-a-apply kayo para mag-cover sa SONA. Paano naman kayo a-aproban? Tapos ngayon nagtataka ka bakit hindi kayo kinilala? Hindi naman talaga media na eh. Ako akin pong tugon dito sa nagtatanong, tama lang yung ginawa ng Kongreso kasi lehitimong media ang dapat mag-cover sa State of the Nation Address. Diba? Isang issue yan. Pangalawa, pag social media, hindi ko alam kung allowed ang social media. Kasi ang social media, nagla-live din at baka mag-iingay, baka hindi payagan. Kasi nung mga nakaraang SONA, wala naman pong social media yata ang pinayagan eh. Kasi ang lehitimo, media lang talaga, network ng television at radyo, mga pahayagan at iba pa. Yung lehitimong broadcast journalist at lehitimong mga journalism po ang talagang allowed dahil mayroong accreditation at nire-recognize ng Kongreso. Wala tayong magagawa. For security reason, siguro ganon. Mangyari, di ba? Ang SMNI, alam naman natin, puro paninira ang ginagawa sa gobyerno. Tapos si Sara Duterte, ang Vice President na kailan pinagtatanggol, ay nag-declare ng siya daw ay appointed. In-appoint ng sarili bilang designated survivor. Baka naisip ng Kongreso, teka muna, huwag natin payagan ng SMNI, magkakakampi na mga yan eh. Di ba may threat? Kasi yung designated survivor, hindi malinaw kung anong ibig sabihin nun. Yan ay nagiging bahagi ng threat sa ating SONA, ng Pangulo, sa Kongreso. Kaya posibleng kaya hindi pinayagan, baka iniisip nilang, baka yung SMNI kakampi ng mga gustong manggulo sa Kongreso. Ayan. So, yun po yung nakikita ko doon. So, inuulit ko, may karapatan ang Kongreso at Senado kung sinong bigyan ng accreditation para mag-cover sa State of the Nation Address. At yung pong mga binibigyan ng accreditation, pribilehiyo lang yan. Hindi po yan obligasyon. Okay? Hindi obligasyon ng Kongreso bigyan ang lahat ng media. Meron silang karapatan na suriin kung sino ang dapat at hindi. Kaya nga, pag sinabi magko-cover ka, mag-a-apply ka susulat ka. Alam ko yan dahil ang tagal ko pong nagko-cover ng Congress Kahit regular reporter ka dyan, dapat nasa listahan ka na original o ikaw ay lehitimong media. For security reason yan po. So mag-a-apply ang mga news director, station manager ng mga radio at television station, black and white may sulat yan para humingi ng accreditation. Subject for approval yan ng Kongreso at ng security personnel. Yung pag-request mo na mag-cover ka, pasalamat ka kung bigyan ka. Pag hindi inapproban, pasalamat ka rin. Dahil hindi yan nila obligasyong bigyan ka. At pag binigyan ka, panghawakan mo yan. Yan ay pribilehiyo lang. So yung mga hindi nabigyan ng accreditation, huwag kayong magreklamo. Siguro dumaan sa pagsusuri, hindi kayo karapat-dapat.
So balikan natin ang SMNI. Ano ba ang background ng SMNI? Pagpasok ng Marcos administration, di ba? Sa kanila lumalabas ang mga matitinding mga batikos na parang may pagka-personal at sabi nga nila parang nagagamit pa sa parang masyadong negatibo. Yung masyadong negatibo at mga personal na batikos at atake, hindi yan trabaho ng media. Yan ang ginagawa ng mga nagpapabagsak sa gobyerno, yan ang ginagawa ng mga anti-government. Ganun ang galawan nila dahil nagagamit sila ng mga vlogger, ng mga anti-Marcos, anti-administration. Paano naman kayo kikilalanin na lehitimong media? Pag sinabing media, nasa gitna. Kaya nga media. Pero kung puro batikos, puro negative, nagpaparesign kayo sa ating Pangulo. Nag-aakusa kayong bangag-bangag ang ating Pangulo. Wala naman kayong pagpapatunay. Ngayon, kailangan pala nyo ang accreditation. Hindi kayo inaproban. O sino ngayon ang mali? Sa tingin nyo, tama kayo, mali ang Kongreso sa hindi pagbibigay ng accreditation bilang pribilehiyo sa pagko-cover ng State of the Nation Address. Ayan. So asahan natin na marami ulit silang magagawing batikos. Pero yun po yung aking tugon. Doon sa mga nagtatanong. Ang pag-aaproba ng Kongreso, base sa aking karanasan, dahil ako'y 9 years o 10 years naging reporter dyan sa Kongreso, talagang tuwing may SONA, lahat ng may mga importanteng event sa Kongreso, meron talaga hong screening dyan. Meron ho talagang pagsusuri. Hindi lahat ng media inaaproban. Hindi lahat ng grupo dyan na mamahayag ay allowed pumasok. Hindi po. Ang lehitimo lang dyan, Malacanang reporter, Congress reporter, at yung meron talagang legitimate organization ng network sa radyo at television at mga pahayagan. Hindi talaga ho allowed dyan ang mga social media or lalo na kung ang dating ay negatibo. Kasi nag-apply siguro ang SMNI na sila ay bilang broadcast media, TV, radyo. Wala nga kayong prangkisa. Ang Congress, pambira naman kayo. Ang Congress nga nagtanggal ng inyong prangkisa eh. Di ba nakalimutan ba niyo yung 284 vote? Nireject ang inyong prangkisa. Tapos ngayon mag-a-apply kayo bilang media. Hindi naman tanga ang Congress. Tinanggalan kayo ng prangkisa tapos a-approvean kayo bilang media. Social media kayo, hindi kayo media. Yun ang dapat yung malaman. Anyway, maraming batikos na naman gagawin sila dyan na sasabi niya, parang martial law, may discrimination, ganun-ganun. Ay, nako, nililigaw kayo. Ito yung sinasabi ko. Sa aking opinion, interpretation, yan ang totoo. Ang accreditation, ina-apply. Pag binigyan ka, magpasalamat. Pag hindi, may problema ka. At ang binigyan, pribilehiyo lang. Ang hindi binigyan, wala kang karapatang magreklamo dahil hindi mo na-justify na karapat-dapat ka. Yun ang malinaw eh. Hindi na-justify ng SMNI na karapat-dapat silang media kaya hindi sila inaproban mag-cover ng State of the Nation Address ng Pangulo this coming Monday. Any reaction, comments sa isong ito? Maging professional, walang personalan, trabaho lang.